Patungo sa 2025 national and local elections, sama-sama nating pakinggan ang mga solusyon at tugon sa mga hinaing at sumbong, sa talakayang nakasentro sa mga isyu ng bayan. Ang tanong ng publiko, bakit ikaw? Hatid ng buong puwersa ng DZRH at The Manila Times. Mapapanood nationwide sa DZRH TV, live din sa DZRH News website at sa The Manila Times streaming channel. Pati na rin sa mga social media account ng DZRH, DZRH TV at DZRH News Facebook, YouTube at TikTok accounts. Bawat Pilipino, kabahagi sa programang Sentro ang Boses ng Masa. Bakit ikaw? The Town Hall Election Series. Nalalapit na ang halalan at nagsimula na nga tayo sa pagsusuri at pagkilala kung sino ang mga pasok sa pamantayan ng mga karapat-dapat na mahalal sa posisyon. Batay yan sa mga katayuan ng mga kandidato sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bansa. At sa ating nakaraang episode, pinag-usapan nga natin ang sangay-sangay na issue ukol sa seguridad sa pagkain, kung saan natin narinig ang pangangailangan ng mas pinaigting na suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda, pati na rin ang panawagan na itigil na ang importasyon ng produkto. Sa na namang issue ang ating tututukan, kasama ang mga kandidato na handa itong tugunan. Ako po si Reyna Tolentino ng The Manila Times. At ako si Rose Babiera. At ito ang DZRH and The Manila Times Town Hall Election Series. Ngayong tanghali, makikilala natin tatlong kandidato para sa senador sa 2025 national and local elections. Sila ay sasagot sa mga tanong ukol sa isang issue na malapit sa kanilang mga puso at karanasan. Kasama po natin ngayon sa DZRH studio, isang labor leader at labor lawyer. Kasalukuyang tumatayong presidente ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Muling humaharap sa hamon ng pagkasenador sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa, Attorney Luke Espiritu. At makakasama niya isang trade union at labor activist, kasalukuyang General Secretary ng Kilusang Mayo 1 at nahalal na Second Deputy Secretary ng International League of People's Struggles 2024. Tumatakbo sa ilalim ng Makabayan Coalition, Mr. Jerome Adonis. Makikibahagi rin sa talakayan ngayong tanghali, isa ring labor lawyer, presidente ng Federation of Free Workers at chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition. Susubok sa pagkasenador sa isa pang pagkakataon, Attorney Sonny Matula. Magandang tanghali po, maraming salamat po for joining us in our program. At mula naman sa The Manila Times Studio, makakasama rin natin si Reyna Tolentino. Reyna? Magandang araw, Rose, at sa ating mga viewers. Ako po si Reyna Tolentino. Dito sa Town Hall Election Series, tatanungin natin ang mga kandidato sa mga binabalak nila kapag nahalal sila sa posisyon. Ang mga magtatanong, kasama natin ngayon dito sa The Manila Times Studio. Ilang personalidad mula sa business sector. Sila ang mga apektado ng anumang polisiyang ilalabas ng Kongreso. Mapapakinggan natin mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Kung mapapansin natin, ang ating mga panauhin ay mga tagapagsulong ng karapatan ng mga manggagawa. At sa puntong ito, bilang panimula, mayroon po kayong 2 minuto para sagutin ang paunang katanungan nito. Kumbaga, warm-up question po. Ang katanungan, sa kabila ng mahabang laban ninyo sa pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa, ano rito ang pinakatututukan ninyo kapag kayo ay nahalal sa Senado? Simulan po natin kay Attorney Luke. Siyempre, tututukan natin ay ang sahod natin na below the poverty threshold. It is really an anomaly na kapag ikay employed at ikay nagtrabaho, pag sinuwelduhan ka, babagsak ka sa below the poverty line. It is anomalous kasi kahit sa ibang bansa, hindi naman ganon kaapi ang mga manggagawa. Dito sa Pilipinas, ang kaapihan dito sobra eh. I mean, hindi naman maging mayaman ang mga manggagawa pagka sila'y nagtrabaho at sinuweldohan sa ibang bansa. Pero dito, below the poverty threshold, ang sweldo dito, starvation wages. Kapag ganyan na ang sitwasyon ng ating mga manggagawa, wala ba tayong problema nun?
magkakaproblema tayo hindi lang sa kabuhayan ng manggagawa, ang ating ekonomiya mismo ay magiging basurahan. Kasi sa isang sitwasyon na may general pauperization ng lahat, ano ang mga negosyo ang pwedeng magkaroon ka sa isang bansang pauperized ang mga manggagawa? Paano ka makakapag-industrialisa? Paano ka magkakaroon ng komersyo kung wala namang pambili ang general population mo? Kailangan natin ng sahod na nakabubuhay, sahod na nasa level ng cost of living na 1,200 minimum ang cost of living until 1,615. Kaya kami sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino, ang aming tinututukan ay isang pagtaas na sahod na plus 750. At syempre, kasama na rin dapat nating buwagin ang mga manpower agency, resolbahin natin ang age-old struggle ng mga manggagawa kontra kontraktualisasyon. Ang mga manpower agency ay business yan na non-business. Mga linta, walang contribution sa produksyon, walang contribution sa lipunan. Isang added layer lang yan para pahirapan ng mga manggagawa nang hindi sila makapag-organisa ng union at para i-violate ang kanilang karapatan sa security of tenure. Pag inalis natin ang non-business na yan ng mga manpower agency, walang problema sa ating ekonomiya, walang epekto except the fact na alisin natin ang isang artificial layer na imbis na pinapabusog natin ang mga yan, dapat magkaroon tayo ng totoong ekonomiya na nakabase sa produksyon. Mr. Jerome? Yes, siyempre po, tututukan natin yung comprehensive labor rights. Di unang-una, yung pangangailangan talaga na ma-realize ng mga manggagawa, yung constitutional rights kasi nakalagay living wage eh. So how much si living wage? Ang computation ng ibon dyan, 1,200 pesos ngayon. So marami ng mga debate dyan, no? Series of hearings sa Senado at sa Congress, at kaya naman ho nating i-justify. At kailangan talaga dahil nagko-contribute ang mga manggagawa. In fact, laging pinagmamalaki ng gobyerno, yearly tumataas ang productivity ng mga manggagawang Pilipino. Second, kumikita ng million up to billions ang mga korporasyon sa Pilipinas. And thirdly, sinasabi ng gobyerno, one of the fastest growing economy sa Asia ang Philippine economy. And therefore, nagtrabaho ang mga manggagawa, nagtrabaho ang ordinaryong mamamayan. So bakit ganon? Ang aming sahod ay napakababa, hindi mabuhay ng desente yung aming pamilya. Second, syempre po, tututukan din natin, dapat talaga totally ipagbawal talaga yung mga manpower agency. So kaya siseryosohin ho natin na dapat ma-repeal yung Article 106 to 109 ng ating Labor Code of the Philippines kasi yan ang nagbibigay in favor sa mga kapitalista para gawing kontraktual ang mga manggagawang Pilipino, both public and private. And thirdly, dapat ma-freely exercise yung freedom of associations. Wala dapat yung red tagging na yan, mawawala yan sa pag-uunyon. Tutugisin po natin yung NTF-ELCAC at anumang state forces and uniform police, military na nag-violate sa aming karapatan, no, at nagpa-aresto, nagpumatay ng mga union leaders at organizers sa buong bansa. So lahat po yan ay tututukan natin bilang pangkalahatang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Siyempre, yung mga sinasabi ng aking kasama, suportado natin yan, si kasamang Luke at saka si ka Jerome, yung para sa nakabubuhay na sahod, wakasan ang kontraktualisasyon, yung pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union, yan po ay priority sa ating agenda. At siyempre, kasunod niyan, dapat imoderno ang ating agrikultura para sa food security natin at yung agro-industrialization. Tutulungan po natin ang ating mga kanayunan na magkaroon ng mga malalakas na negosyo, no, para sa agro-industrialization. At panglima ay siyempre tutukan natin na dapat yung mga anak ng magsasaka, yung anak ng mga manggagawa ay mabigyan ng oportunidad na makaroon ng edukasyon. Kaya dapat may scholarship sila. Yun po ang nangyari sa atin na tayo po ay anak ng magsasaka at tayo nakapag-aral ng kolehiyo dahil po sa scholarship na ibinigay ng gobyerno. Hindi lang po yung scholarship na free tuition. Dapat may allowance din para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Siyempre, ay libre dapat ang mga books o computer na magagamit. At saka, siyempre, yung transportasyon ng ating mga estudyante mula sa kanayunan papunta sa syudad kung saang eskwelahan sila nag-aaral. Balikan ko yung ating tatlong napag-usapan. Dapat tutukan natin yung Article 121 sa Labor Code, i-review natin yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board at itungo natin sa pambansang sahod para walang diskriminasyon yung mga manggagawa na nasa probinsya at sa
kanayunan di tulad ngayon. Siyempre tutukan natin yung Article 106 ng Labor Code, i-review natin yan at amyendahan. I-categorical natin ang prohibition ng labor-only contracting. Titingnan natin yung pagbibigay sa Secretary of Labor kung i-prohibit ba o hindi. No? Ang contractualisasyon dapat baguhin natin at categorical dapat sa Labor Code yan. At siyempre, yung penalty dapat itaas. At narinig po natin ang kanilang mga kasagutan, pasahod, karapatan ng mga manggagawa, modernisasyon at pag-amyenda ng ating labor code. Ilan lamang po yan sa mga mapapalawak pa natin kapag nagpatuloy tayo sa ating talakayan. Panimula pa lamang yan, ito po ang harap ng issue mula mismo kay Attorney Luke Espiritu, Mr. Jerome Adonis at Attorney Sunny Matula. Sa ating pagbabalik, kilalanin naman natin ang mga kinatawan ng publiko na makakatapat ng ating mga kandidato. Dito lang yan sa Bakit Ikaw, The Town Hall Election Series. Nagbabalik po ang Town Hall Election Series. At dito sa The Manila Times Studio, kikilalanin naman natin ang mga magtatanong sa mga senatorial candidates. Mula sa PCCI Los Baños, si Engineer Grace Bondad Nicolas. Siya po ay presidente ng PCCI Los Baños. Siya ay entrepreneur at editor-in-chief din ng 3 magazine. Co-founder din siya ng TAG Media Group. Kasama rin po natin si Ginang Angela Ortinero. At ang ikatlo mula sa PCCI Los Baños, si Ginang Martina Yap. Kasama rin natin ang ating kasamahan si Mr. William De Pasupil ng The Manila Times. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa aming programa. Sa bahaging ito, ibibigay na natin ang mikropono sa publiko upang magtanong sa ating mga guests. Maaaring para sa lahat at pwede rin naman sa espesipikong kandidato nakadirekta ang tanong. May 2 minuto ang bawat kandidato para sagutin ito. Para sa mga follow-up question o pahabol na katanungan, 1 minuto naman ang nakalaan para sa bawat isa. Ang unang magtatanong ay si Ginang Grace Bondad Nicolas. Miss Nicolas? Okay, para po sa lahat. Napakaganda po ng inyong binanggit na mga plataporma para po sa mga manggagawa. Pero kayo po ay tumatakbo bilang mga senador para po ito sa bayan. So meron po ba tayong ibang plataporma para po sa kalahatan? Thank you. Oo, siyempre sinabi ko na kanina yung agro-industrialization at yung pag-encourage ng mga negosyo sa kanayunan. Dapat suportahan ito ng ating gobyerno. Halimbawa, para ma-encourage yung ating mga maliliit na negosyo, dapat may ibibigay ng mga programa ang gobyerno sa kanila. Halimbawa, katulad ng soft loan. Kung hindi man ay yung negative interest loan para sa kanila, para at least ma-encourage sila na magkaroon ng mga negosyo sa kanayunan. Maliban dyan, siyempre, yung negosyo ay dapat nakatutok patungo sa pagmoderno ng ating mga agrikultura. Kaya dapat ay siyempre, ang ating mga kabataan ay mag-aaral at bibigyan sila ng scholarship ng ating gobyerno para matutukan yung entrepreneurship, matutukan yung science, technology, engineering, and mathematics at magamit ito sa ating agrikultura patungo doon sa tinatawag natin na agro-industrialization. Maliban dyan, siyempre, may mga tutok tayo para sa ating mga halimbawa, pag-strengthen ng family. Bibigyan natin ng award, yung umabot ng 50 years sa kanilang marriage. Bibigyan natin ng 100,000. Halimbawa, kung magka-50 anniversary na yung mga ating mga mag-asawa. Yan po ay sang-ayon doon sa constitutional provision na marriage is an inviolable social institution and the foundation of the family, and the state shall protect the family. Yun po ay isa sa ating tinitingnan na mga legislative agenda maitutok maliban doon sa ating pagtutok sa mga manggagawa natin. Pero sasabihin ko sa inyo, kung may sahod na maganda ang mga manggagawa, malaki ang benepisyo, ito po ay nakakatulong sa ekonomiya sa pag-unlad ng ating bansa.
Mr. Jerome? Of course, siyempre, kailangan talaga natin tutukan yung pagkakaroon ng sariling industriya sa bansa natin. No? Alam nyo, kung meron tayong sariling industriya, no, na mapapatakbo ng matino ng gobyerno, dito magi-start yung lahat ng mga pag-resolve natin paunti-unti sa problema. So ang foundation nito, kailangan talaga natin itulak yung totoo, genuine land reform at saka national industrializations. So kailangan natin seryosohin na magpundar ng sariling ekonomiya natin mula sa magaan, gitna hanggang sa mabigat na industriya. Kasi una, yun ang magtitiyak na ma-address natin yung unemployment, ma-address natin dyan yung siguradong trabaho. At of course, kailangan may kabuntot yan ng nakabubuhay na sahod sa ating bansa. Kailangang suportahan talaga ng gobyerno yung mga Pilipinong negosyante over dun sa mga multinational at transnational. Of course, kailangan din natin yung transnational na korporasyon, pero nakakatanggap sila ng maraming mga subsidy, tax holiday, subsidyo sa kuryente at sa tubig. At kailangan siguro talagang tignan, seryosohin, pababain talaga natin yung presyo ng kuryente sa ating bansa. Kasi yun ang humihila, no? Yun ang pinakamalaking contributor sa gasto sa produksyon, no? sa ating bansa. So tutukan po natin yan. At the same time, mahalaga talaga na pababain talaga ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil yan yung apektado ang lahat eh. Pag bumaba ang presyo ng bilihin, lalo ng itong point na dapat ang call namin, ibasura na yung oil deregulation law. Kasi ang barometer ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay yung oil na ginagamit ng lahat. Pangalawa, kung hindi pa kayang ibasura ang oil deregulation law, kailangan tanggalin ang VAT excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. Pagkain, tubig, kuryente at gamot. Kapag bumaba po, inalis ang excise tax sa kuryente at saka sa tubig, sa oil, bababa po ang presyo ng bababa ang oil ng 13 pesos per liter at malaking epekto niyan sa pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Attorney Luke. Gusto ko lang i-disabuse yung misconception na kapag prinoteksyonan natin ang mga manggagawa, wala itong kinalaman sa ibang sektor ng ating lipunan. Napakalaki ng role neto na pangalagaan natin ang ating mga manggagawa at pati na ating mga magsasaka at mga mangingisda, no, para i-recalibrate natin ang ating ekonomiya. Kasi ang ating ekonomiya sa Pilipinas, inabandona na natin yung ekonomiya na nakabase sa produksyon. Yung bang lumilikha tayo ng ating pangangailangan, ng ating pagkain, lumilikha tayo ng ating mga kalakal, yung industrialisasyon na tinatawag. At ang reason neto, ang reason kung bakit ang ekonomiya natin ay bulok at hindi nakabase sa produksyon, ay dahil pinapahirapan natin yung baba ng ating social pyramid. Starvation wages sa mga manggagawa, ang mga magsasaka, pinapabayaan natin. Ang mga mangingisda natin, pinapabayaan. Yan ang mga productive sectors ng ating lipunan. Kung suportahan halimbawa natin ang mga magsasaka at magkakaroon ng agricultural production ng ating bansa, hindi tayo magre-rely sa import. Makakapaglikha tayo ng pagkain, magiging self-sufficient tayo sa pagkain. At yan ngayon ang magiging pundasyon ng iba't ibang layers pa ng ekonomiya. Pag magkaroon tayo ng agricultural production, may kita ang mga magsasaka, pwede ka mag-industrialize, pwede ka magkaroon ng ibang mga business na nakabase rin sa produksyon. Kumbaga, yung value chain tataas. At kapag ang sweldo ng manggagawa ay hindi naman nakamamatay, di ba? Hindi siya starvation wages, meron silang panggastos. Makakapagsuporta ulit yan sa mga negosyo. Makakapag-create ka ng manufacturing business. Magkakaroon ka ng industrial base, magkakaroon ka ng komersyo. Kapag sinuporta natin ang mga magsasaka, mga mangingisda, makakapag-provide sila ng pagkain. Magkakaroon ka ng industrialisasyon na base sa processing ng mga marine products. So, importante ang social justice agenda for the benefit of all, even of business. Yun yung importante. Nakikita po natin na yung pangangalaga sa ating mga manggagawa. Kasi usually po ang sinasabi kapag tataasan yung sahod, parang kabawasan ito. Pero base po sa inyong mga kasagutan, ito rin yung nagko-contribute sa paglago ng ating ekonomiya. Para sa susunod na katanungan. May katanungan si Ginang Angela Ortinero. Miss Ortinero? Para po sa lahat, ang aking pong katanungan ay tungkol sa ENDO or end of contract. So, what strategies do you propose to combat the practice of ENDO or end of contract and promote regularizations of workers?
Ayun. Nabanggit nyo na po itong issue na to kanina sa mga previous questions natin. Ano po yung mga concrete na mga hakbang para mawakasan na itong issue na ito? Simulan po ulit natin kay Attorney Luke. Napakasimple. Alisin ang mga manpower agency. Yan ay non-business. Imaginein mo, naging multi-million business yung mga yan. Billions na nga eh. Nag-aalaga tayo ng business na walang kontribusyon sa produksyon, walang kontribusyon sa ekonomiya. Ang business ng manpower agency, yan ay namumorsyento sa sweldo ng mga manggagawa. Tapos, hindi sila part ng production process. Sila ay simpleng nagkukunwari na sila ay employer. So ano yan? Yan ay parasitic na business. Added layer na artificially created by our labor regulations. Binibigyan ng lisensya ng Labor Department para mag-exist, para lang mamursyento. Imaginein mo yon. Niwala yung expertise sa kahit anong mga bagay-bagay. Yan ay simple para lang mag-deploy ng mga manggagawa at yan ang pinapataba nating mga business. Imagine mo, ang dali lang tanggalin yan actually. Bakit? Kasi obligado yung mga yan under our present rules na maghingi ng lisensya sa Department of Labor. Ang lisensya is a mere privilege. So, ang dali lang yan. Di alisin mo yung privilege nila. Huwag ka nang magbigay ng lisensya sa mga manpower agency na yan. Kaya lang yan nagiging mahirap dahil ang ating Department of Labor talagang ini-insist na mag-create ng business na non-business na walang produksyon na nangyayari at pahirap lang sa mga manggagawa. Kaya tayo ngayon, mapupunta ngayon sa legislation na ile-legislate na natin na ipagbawal na yung mga manpower agency na yan, yung mga linta sa lipunan na yan. Pag naalis yang mga manpower agency na yan, magiging direct hired ang mga manggagawa. Hindi nila kailangang magiging employee daw. Employee na itong mga manpower agency na ito. Alam mo yung effect ng mga yan? Simpleng on paper lang employee. Pero ang totoong employer ay ang mga principal. Mr. Jerome. Alam mo, talagang kailangan seryosohin talaga yung usapin na ang contractualizations. Pero tignan natin, kasi nasa labor code eh. Yung Article 106, pag tinignan mo, dinedefine doon yung legal na contractualizations at saka yung illegal. Which is, sa punto de vista namin manggagawa, pareho siyang illegal. So, ang tingin ko, kaya pinakamahalaga para mawala ng legal na tungtungan itong mga manpower agency, kailangan talagang i-repeal yung Article 106 to 109 ng ating labor code. Kasi yan ang laging ginagamit eh. Sasabihin nila, na dole, may batas eh. Itong mga agency naman to ay legal to, nag-comply. But then again, sabi nga, ito ay dagdag na pahirap. Wala talagang natulong na ito sa mga manggagawa. Well, in fact, paano ka naman magtatayo ng union sa isang agency? Paano ka makikipag-bargaining para sa iyong mga benepisyo at dagdag na sahod? Samantalang yung agency, nabubuhay sa kontrata. Maraming ang agency dyan binabiolate yung minimum na sahod para madagdagan yung kita nila. No? Binababaan, nagbabiolate, wala namang napaparusahan. Kaya napakahalaga po talaga. In fact, tignan natin ang Labor Code of the Philippines. Dalawa lang naman, ang relasyon lang naman, pagitan ng employee-employee relationship. Diba? Nung ako po ay nagtatrabaho, direct ako sa kumpanya. So pag inabot ko yung probationary, pag tumutong ako ng 6 months, hindi ko kailangan magmakaawa sa kumpanya, babaan niyo ako ng paper na regular ako. Automatic, regular dapat yung mga manggagawa. Kasi dito sa agency, nababiolate yung fundamental rights ng mga manggagawang Pilipino. Kaya gigil na gigil talaga kami dyan, no? Gigil na gigil kami dyan kasi ginawang palabigasan, no? May maraming mga government official ngayon na nag-i-engage dyan sa mga manpower agency para dagdag na kita talaga. So pinagkakakitaan nila yan. Talo po talaga manggagawa dyan. Attorney Sa. Yung issue ng contractualisasyon ay hindi lamang sa pribadong sektor. Ito ay may malaking bahagi din sa gobyerno, yung mga job orders, yung mga contract of service. Nung nasa social security system ako ay mga 1,500 yung contract of service at job orders ng SSS. Pero nakumbinsi namin yung ibang mga miyembro ng komisyon na dapat irregular sila sapagkat 15 years, 5 years yung iba dyan na ang ginagawa ay regular na trabaho pero contractual sila.
naparegular namin yung 1,500 na mga contractual at job order sa SSS noong 2009. Sa pribadong sektor ay ganun din yung regular yung trabaho, pero yung mga manggagawa contractual. Ang ating prinsipyo sa pag-address nitong problema ng contractualisasyon ay walang contractual na manggagawa sa regular na trabaho. Yun yung ating tutok. At ang una nating gagawin dyan ay kinakailangan talaga ng legislation. Lalong-lalo na yung sa public sector, na mga job order for 15 years, job orders for 20 years. So kinakailangan ng legislation talaga dyan. Sa pribadong sektor, kinakailangan din ng legislation, katulad ng sinasabi ni Attorney Luke at ni Adonis, Jerome, na dapat ay titingnang mabuti yung Article 106 at hanggang 109 ng ating labor code at dapat i-review ito. Kailangan i-repeal natin ito sapagkat dito po humuhugot ng justification yung ating mga employer o mga kooperatiba o yung mga manpower agency para gawing disposable yung mga manggagawa at forever contractual. Regular yung trabaho So dapat tutukan po natin yan. Ang ating konstitusyon ay nagsasabi na ang mga manggagawa protektahan at ginagarantiyahan ang kasiguruhan sa trabaho. Maraming salamat po. At sa susunod pang katanungan. Ang susunod po magtatanong ay si Ginang Martina Yap. Miss Yap? Magandang umaga po sa lahat. Bilang isang simpleng empleyado dito sa Pilipinas, alam naman po natin na ang educational background ay isa sa significant na tinitignan ng mga employers natin. So ang question ko po, meron po ba kayong policies na ipapa-implement para mapaganda yung education system natin dito sa Philippines? Ito na po yung usapin na pag-a-assure ng ating mga graduates ay makakakuha agad ng trabaho sa pagtatapos nila ng pag-aaral. Ano pong thoughts natin dito, Attorney Luke? Medyo fundamental ang problema. Again, I'm talking about an economy that is, to begin with, inherently weak. Ang ekonomiya natin na hindi nakasandig sa produksyon, hindi rin yan maglilika ng quality jobs. Like ang konsentrasyon natin ngayon sa service industry, mas malawak yung ganyan. Yan din yung industriya or yan din ang sektor ng ating ekonomiya na ang ipoprovide na trabaho ay unskilled, ang sweldo dyan ay mababa dahil hindi nga naglilika ng yaman. So kapag gusto natin ng employment, we really have to look at industrialization. We really have to look at production. We really have to go back to agricultural production as the foundation of our economy and our society. We must have land reform, we must support the farmers, we must support the MSME actually, yung lahat ng nasa baba. Tingnan mo na lang ang social pyramid. Kung ang ating ekonomiya ay pinapabundat natin yung tuktok, talagang walang mag-circulate na yaman sa baba. Talagang bagsak na ekonomiya yan. Pero kapag ang yaman ay nanggaling sa baba, pwede yan maging pundasyon ng iba't ibang klase pang mga economic activities sa tuktok. Pwedeng magkaroon ng mga negosyong nakadiin sa produksyon, magkakaroon ng mga factories, magkakaroon ng mga businesses, mga kabit-kabit ba na makikreate mo kapag ang mga nasa baba ay inaalagaan mo. So pagkaganyan, ang trabaho ngayon ay magiging quality jobs dahil lumilika ka ng yaman, magkakaroon ng masiglang pag-uunyon at magkakaroon ng pag-CBA ang mga manggagawa, magkakaroon ng negotiation sa sahod, magkakaroon ng legislation na hindi kailangan starvation wages. Hindi na kailangan umalis ng ating mga kababayan para maging OFW sa labas. It is really a fundamental problem with our economic system and not one single piece of legislation ay pwede nating sasabihin na kapag graduate ka na ay dapat kang ma-employ. Mr. Jerome. Well, unang-una talaga medyo problematic talaga yung dalawang bagay. Yung pagkatapos ng pag-aaral at the same time yung maghahanap ka na ng trabaho, natural yun Una, para makapag-aral ang lahat, dahil constitutional rights ng lahat ng mga kabataan na makapag-aral, dapat talaga lakihan yung budget. Pangalawa, sa education, lakihan yung budget. Pangalawa, siguruhin ng gobyerno na yung mga kursong ini-introduce niya, after na makagraduate yung mga kabataan, may naghihintay na trabaho. 'Di ba? Ang problema, wala tayong sariling economy. And therefore, kahit yung mga graduate mo, walang mag-a-absorb sa kanila pagkatapos nilang
mag-aral. So ang direksyon talaga ay papunta sa ibayong dagat. So alam mo, ako tingin ko dito, sinasadya talaga ng gobyerno, no, na mag-push ng mga courses na madaling matapos at kayang tumanggap ng cheap labor. Mura, no? At yung mga professional natin na gumraduate, nakakalungkot lang kasi papunta lahat yan sa abroad. Imagine dati, hindi sa pagmamalit ng trabaho kasi galing ako sa construction worker, nag-construction ako. Dati, construction worker ang nag-OFW. Pero now, professional and scientist. So pagpapakita talaga yan na sobrang krisis, walang kakayanang umabsorb ang bansa natin ng mga bagong labor force. Kaya kailangan talaga itong tutukan, no? Hindi pwedeng nag-introduce lang tayo ng maraming courses tapos pagka nakagraduate, bahala na kayo sa buhay nyo. Responsibility yan ng gobyerno at isa po yan sa kinakailangan nating seryosohin at tutukan sa hinaharap. Attorney Sonny. Kinakailangan talaga na i-review yung ating educational system. At syempre yung budget para sa educational system natin ay napaka-importante, lalong-lalo na nagbabago ang panahon natin. Mayroon ng introduction ng artificial intelligence, yung technology ng computerization na naapektuhan yung ating mga jobs. Sabi nga ng International Monetary Fund ay 14% sa buong mundo ang maapektuhan ng computerization at ng artificial intelligence na dapat nating dapat i-address, ano? Sa aming estimate, mga 5 milyon siguro na mga trabaho ang maapektuhan sa Pilipinas niyan, ano? Kaya ang ating tutok ay i-review yung ating educational system, lalong-lalo na sa kasalukuyan na yung mga vocational at technological graduates natin ay nadidiscriminate. College graduate ang hinihingi ng ating mga employer usually, ano? Kaya siguro i-review natin yung ating pagtingin dyan at siyempre itaas natin ang kalidad ng ating vocational at technology courses, ano? Kaya napaka-importante yung function dito ng TESDA at siyempre yung Department of Education natin at yung CHED. Napaka-importante yung budget din, no? Tingnan mo yung ating kongreso dahil walang mga manggagawang representante doon ay kinaltas o kinat pa yung para sa computer education sa Department of Education. Tingnan mo, dinagdag pa yung Philippine Military Academy at yung mga Police Academy sa budget ng education na usually dati ay hindi naman yan sinasali, ano, sa budget ng education para ipapakita lamang na lumaki yung budget ng edukasyon natin. Kaya decision making ay napaka-importante talaga. Kung wala ang mga manggagawa sa decision making, maiiwan sila sa kangkungan. Kaya ngayon dapat titingnan ng mga manggagawa ang pagbabago na dapat iluklok nila sa Senado ang mga manggagawang representante nila. Nabanggit niyo po yung mga educational systems, curriculum na kailangan ng mga reforma. Isa po sa mga issue na talagang long-standing issue na pinag-uusapan lagi when it comes to legislation ay yung ating K-12. Na ang isa po sa mga objective nito ay yung mga gagraduate nung hanggang grade 12 ay pwede nang maging job ready na dapat sila. Pero ang nangyayari po is mas preferred pa rin, katulad nga po ng sinabi ni Attorney Sonny, yung mga college graduate. Ang sabi po ni Attorney Sonny ay dapat palakasin yung technical and vocational. Pero ano po ba ang katayuan ninyo? Dahil may mga nagsasabi na dapat itigil na yung K-12, ibalik na sa dating curriculum. May mga iba na naninindigan kasi hindi pa raw po natin nakikita yung buong epekto ng K-12. Dapat pa po ba nating ituloy? O dapat nating ibalik sa dati nating curriculum na 10 years lang? Attorney Sonny. Ay, siyempre, isa kami sa mga nag-file ng petisyon sa Korte Suprema niyan na kina-question namin yung K-12 pero dinismiss ito ng Korte. Pero para sa akin, dapat i-review ito at titingnan mabuti kung ito ba ang kasagutan para sa pangangailangan ng ating bayan. Lalong-lalo na sa kasalukuyan ay, sabi ko nga, nagbabago ang panahon. At kinakailangan din itong i-dovetail sa plano ng gobyerno. Dapat may long-term na plano ang gobyerno nito. Halimbawa ay yung sa Singapore o sa Germany, ay pinag-aralan nila yung the future of work. Ano? At pinag-aralan hindi lamang ng gobyerno yan, kasama ang manggagawa, kasama ang mga employer dito. Ganon din sa Pilipinas, palagay ko, sa pagpaplano ng ating employment, ay titingnan din at pakinggan, siyempre,
ang ating mga manggagawa sa pamamagitan ng trade unions nila at ang mga employers sa pamamagitan ng employers group nila para may input doon sa plano ng ating gobyerno. Mr. Jerome, ano pong katayuan natin dito sa issue ng K-12? Well, ako ang stand ko dyan, dapat ihinto na yan. Kasi unang-una, ang framework ng K-12 ay lumikha ng mas murang lakas paggawa. So, pangalawa, pagpapababa ng ating educations, no? So yung mga dapat lahat ng mga Pilipino ay ma-avail nila yung quality na educations, no? So kumbaga pinagkakakitaan, sinasadya na pabilisin na makagraduate ko no para makapaghanap ng trabaho sa Pilipinas. Ang problema nga natin, wala namang trabaho na naghihintay sa Pilipinas in the first place. 'Di ba? Walang trabahong nililika dito. So lahat 'yan papunta sa abroad. Pupunta ka sa abroad, graduate ka ng TESDA, dahil hindi ka professional, mas ooperang ka ng mas mababang sahod. So kaya lahat na ito in favor sa sistema ng negosyo, no? Sistemang kapital. Hindi ito magre-resolba sa problema ng mga manggagawang Pilipino, lalo na sa lalo na sa mababang sahod sa ating bansa. Attorney Luke. Ako, I stand by the principle na edukasyon ay isang karapatan. And for me, ang edukasyon ay para sa total human development. Hindi ang functionality ng education ay hindi para gumawa lang ng manggagawa na i-exploit ng mga kapitalista. Right na mga kabataan yan na mag-aral ng filosofiya, mag-aral ng arts, at the same time na mag-aral ng mathematics, ng engineering. Ngayon, kapag ang sistema ng edukasyon mo ay simpleng gumawa ka lang ng cheap labor, tulad nga ng sinabi ni Ka Jerome, yan ay nagva-violate sa karapatan ng mga kabataan na magkaroon ng edukasyon. Total human development, magiging kumpletong tao tayo. Hindi tayo nagkikreate ng mga half-humans. Alam mo yung half-humans? Yung magkikreate ka lang ng manual laborer, tapos hindi ka magkikreate ng henerasyon ng mga kabataan na kaya niya sa manual labor, at the same na kaya niya sa arts. Yung framework ng K-12 ay dapat baguhin at maging right ang edukasyon para sa sangkatauhan. Baguhin at i-review yung ating K-12. Meron pa po tayong nag-aantay na katanungan mula sa The Manila Times. Ang susunod po magtatanong ay ang kapwa reporter ko sa Manila Times, si Mr. William De Pasupil. Sir William? Balik lang tayo sa usapinan tungkol sa ENDO tsaka contractualization. Ang problemang ito ay matagal na, dekada na, kumbaga paikot-ikot na lang. Parating pinaikutan ng batas. Sa pagtayo'y na halal, paano nyo i-address ang problema nyo? Halimbawa, yung 6 months lang na tenure, dapat maging permanente na yung isang contractual. Pero ito'y napapaikutan pa rin. Kung magagawa natin ang lahat at mabura natin, maalis natin ang contractualization, ENDO, tsaka 555, ano ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, sa ating employment situation? Attorney Sunny. Siyempre, yung tutok natin dyan, yung sabi ko nga, yung Article 106 ay i-address natin at amyendahan. Ang sabi ni kasamang Jerome nga, i-repeal na At ang isang provision ng labor code na dapat nating tutukan, yung Article 303, yung mga penalties sa labor code kasi nasyadong napakababa. 1,000 lang hanggang 10,000. Kung 1,000 yung mga contractual na empleyado sa ilalim ng 555, parang sinabi mo lang na piso-piso. O kung 10,000 man, 10 piso ang penalty maliban doon sa pag-regularize sa kanila. Kaya hindi po deterrent yung penalty. Kaya yung 106 at 303 ng Labor Code ay dapat nating tutukan. Siyempre, hindi lamang sa batas po. Dapat palakasin din natin ang ating mga union sapagkat kung hindi naman alam ng mga manggagawa yung mga karapatan, at hindi paglalaban sa baba ng mga union natin, baka hindi maging effective ito. Kaya hinihikayat din natin ang mga manggagawa na mag-organisa at palakasin ang union. Yes, since senatorial yung tinatakbuhan ko, legislation yung pinag-uusapan natin, so basically, binanggit ko na kanina yung Labor Code of the Philippines na kasi doon nakatungtong Yun yung nagde-define na kailangan natin maintindihan bakit mayroong 555, mayroong agency, kasi nga nasa Article 106. So, una, tanggalin talaga natin yon. Pangalawa, paano nakakatulong sa economy? Alam nyo kapag ang manggagawa, regular sa trabaho, may nakabubuhay na sahod, masayang magtatrabaho yan Mas magiging productive siya.
So yun yung tulong niya sa ekonomiya. So dahil hindi ngayon yan ang reasoning kasi diyan, para magkaroon ulit ng trabaho yung mga new graduates kaya kailangan 5 months. Hindi yun ang sagot. Malinaw ang sabi ng konstitusyon, kailangan regular sa trabaho, may nakabubuhay na sahod para maging produktibo ang mga manggagawa. Mas productive siya, mas mataas ang sahod, mas na-avail niya yung karapatan sa pag-uunyon, edi mas maayos. Ang epekto ng mawala ang kontraktualisasyon, una, mawawala yung isang tipo ng business na walang silbi, walang kwenta, yung parasitic na business ng mga manpower agency. Pangalawa, ang mga manggagawa ay magiging direct hired. Hindi nila kailangan dumaan sa isang middleman na tulad ng mga manpower agency, mga middleman lang yan na namumorsyento sa sweldo ng mga manggagawa. Kung direct hired sila, ang karapatan nila bilang manggagawa ay mapoproteksyonan. Isa na dyan ang karapatan sa pag-uunyon. At kapag makakapag-unyon ng mga manggagawa, kaya nilang mag-negotiate. On a case-to-case basis, kapag kumita ang kumpanya, pwede silang mag-negotiate ng mas mataas na sahod. Mapapalaya natin ang proseso ng wage fixing doon sa gobyerno. Kasi ngayon, ang gobyerno ang may burden ngayon ng wage fixing dahil winawasak ang mga unyon at kontraktual ang mga manggagawa. Magkakaroon ng CBA kung saan maaabot ng mga manggagawa ang mas nakabubuhay na sahod. Isa po sa mga issue na paulit-ulit na lumalabas sa usapin natin, yung kakulangan sa trabaho. Kaugnay po niyan, meron po tayong katanungan mula sa isang mag-aaral mula sa Lyceum of the Philippines University. Panoorin po natin to. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit mataas pa rin ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho? Ayan, unemployment. Ang issue ng unemployment po na tumataas pa rin sa ating bansa. Attorney Luke. Nasagot ko na rin kanina yan. Basically, ang type ng ating ekonomiya na hindi nakasandig sa produksyon, ang mga business natin dito ay mga rentier business. Ang mga bilyonaryo natin dito ay yumayaman dahil sa mga privatization, pinaprivatize ang mga public services, pinaprivatize ang airport, pinaprivatize ang kuryente, ang tubig, si Manny Villar, hindi na lang lupa ang kanyang pinagkakakitaan, pati tubig. So, yung ganyang klaseng mga business na simpleng pinagkakakitaan ng mga rentier nga ang tawag, ay hindi talaga makakapag-generate ng quality jobs and employment. Hindi talaga makakapag-generate ng isang employment opportunity para sa ating mga kabataan. Kaya kailangan talaga nating i-redesign ang buong ekonomiya natin. We have to veer away from rentier type of an economy. We have to, in fact, i-curb yung business ng mga ganyan na simpleng nagpa-privatize lang. Dito hanggang ngayon ang lupa ay isang matter of competition between the rentier capitalist and the farmers. Imaginein mo dito, mas poproteksyonan pa ang isang Manny Villar kapag kinamkam niya ang lupa kaysa sa mga magsasaka. Talagang walang produksyon mangyayari noon. Dapat ang pinoproteksyonan hindi yung si Manny Villar. Dapat ang pinoproteksyonan ay ang mga magsasaka. Kasi pagka pinoteksyonan ng magsasaka, magkakaroon ng food production. And from food production, we could go on to other types of production. Yan ang tinatawag na tumataas tayo sa value chain. From yung pinaka-basic na produksyon hanggang sa, halimbawa, from agriculture, we go into processing of agricultural products. From, halimbawa, proteksyonan natin ng ating mga mangingisda, from catching marine products to processing of marine products, and so on and so forth. Yan ang kailangan nating gawin. Talagang kailangan nating i-redesign ang ating ekonomiya. Ibig sabihin, huwag natin pabundatin ang mga bilyonaryong rentier. Yes, alam mo, napakalaki talaga ng problema. Kasi from the very start, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakadesenyo sa export tsaka import. Meaning, taga-benta lang tayo ng raw materials, taga-tanggap tayo ng finished product. Kung magbebenta ka ng raw materials na mas mura, tatanggap ka ng mas mahal dahil finished product, of course. Kaya yung ating economy palugi ng palugi year by year. Kaya marereflect yan, di ba? Ang laki-laki na ng utang natin, almost 6 trillion pesos. Kasabay niyan, dahil hindi ka nagpupundar ng sarili mong economy. Talagang first and foremost, hindi uunlad ang Pilipinas para ma-address unti-unti yung mga problema natin hanggat hindi natin dinadaanan yung genuine land reform and national industrializations. Kahit tignan natin sa buong mundo yung history ng mga bansang umunlad, dumaan sila sa genuine
land reform and national industrialization, yun ang foundation eh. Dahil wala tayo noon, madaling ipaliwanag bakit year by year may mga graduate, walang naghihintay na trabaho. So kaya po mahalaga na magkaroon talaga ng totoong boses sa Senado. For example, bakit hindi nagagawa yan kung pwede naman palang gawin sa Senate? Karamihan sa mga senador natin, malalaking negosyante. Kung hindi man, pinondohan ng malalaking negosyante. Karamihan dyan, mga traditional. Karamihan dyan, mga political dynasty. Kaya walang patutunguhan. Hindi marireshape yung economy natin papunta sa pagkakaroon nating sariling economy para ma-address yung tanong ng estudyante na bakit walang trabaho na naghihintay sa Pilipinas. Kaya mahalaga po na magkaroon talaga ng totoong boses, totoong kinatawan sa Senado na magmumula sa marginalized sector, lalong-lalo na sa labor, para seryosohin yung pagpo-push through ng batas dyan sa usapin ng ating pagpupundar ng ekonomiya ng nagsasarili sa ating bansa. Siyempre, yung pinakita kanina ni kasamang Luke, 60-62% yung sa service sector. Tapos sa agriculture, mga 21-22%. Yung sa ating industry, yung mga industrial manufacturing natin ay mga 20-21%. No? So ibig sabihin niyan, services ang pinakamalaki na mga yung nag-absorb ng manggagawa sa Pilipinas. So dapat tutukan natin yung agrikultura natin na malaki ang potential, no? Napakalaki ng potential, at syempre yung industriya. So kinakailangan na sang-ayon ako doon sa sinabi ni kasamang Luke na yung production, ng production. Sa agrikultura, sa kasalukuyan, kung ikumpara yung agricultural production natin sa Vietnam, sa Pilipinas ang mga lupang sakahan ay nag-average ng 1.3%, 1.3% ang hektarya. Tapos yung production nito ay mga 4.7 tons lamang of rice. Sa Vietnam, yung kalahating hektarya nila ay nagpo-produce ng 6 tons of rice. So, siguro may problema sa atin. Sa Pilipinas, yung pagmoderno, pag-mechanize, o yung mga teknolohiya na ginagamit sa ating agrikultura. At napaka-importante dito ang budgeting. Alam niyo, ang Kongreso natin, iniwan yung ating agrikultura, kinaltasan pa ng budget, pero dinagdagan ng doble yung kanilang budget. Halimbawa, yung House of Representatives ay 17 billion ang dinagdag nila sa kanilang budget. Samantalang yung irrigation, tinanggalan nila, tinapyasan nila na para sa mga magsasaka, para sa production yun, na dapat magkikreate na maraming jobs yung ating agrikultura. Napaka-importante yung manufacturing. Kaya dapat i-connect natin yung agrikultura natin at yung ating industriya, yung mga manufacturing. Kaya kinakailangan dyan yung agro-industrialization at pagmoderno ng ating agrikultura. At napakinggan po natin ang mga tugon sa tanong ng publiko. Magbabalik po tayo para sa ilan pang katanungan. Nakatutok pa rin kayo sa Town Hall Election Series. Kasama pa rin po natin ang tatlong kandidato na tumatakbo pagka-senador, Attorney Sonny Matula, Mr. Jerome Adonis at Attorney Luke Espiritu. Umiikot pa rin ang ating usapin ukol sa mga isyu na kinakaharap ng ating lakas paggawa. Tayo po ay magpapatuloy sa ilan pang mga katanungan mula sa ating mga kasama sa The Manila Times Studio. Balikan natin si Reyna. Reyna? Rose, may katanungan po ang ating kapwa-reporter na si Mr. William De Pasupil. Sir William? Patuloy ang pagtaas ng ating basic commodities katulad ng bigas, gulay, isda, karne at iba pa sa kabila ng ating likas na yaman. Ano bang naging problema rito at hindi matugon-tugunan ito ng ating pamahalaan? At ano ang dapat nating gagawin para maresolba at may baba ang presyo ng bilihin? Simulan natin kay Attorney Luke. Yan na nga yung effect ng klase ng ekonomiya na kanina pa natin dinidiscuss. Isang ekonomiya na hindi nakatuon sa produksyon dahil pinapabayaan na natin ang ating mga productive sectors, ang mga magsasaka natin. Production side induced inflation yan eh.
dahil hindi tayo lumilika ng ating pagkain, hindi tayo self-sufficient pagdating sa agrikultura at sa pagkain, nag-i-import tayo. Ang Pilipinas ngayon ang #1 rice importer sa buong mundo. Imaginein mo isang agricultural country na napaka-fertile ng lupa. Kung titingnan natin, ang lupa natin kahit saan ka dito magtanim, tutubo eh. Kung pupuntahan natin ang bansa halimbawa na tulad ng Australia, malaki ang kanilang kontinente, pero konti lang ang agricultural area nila, pero mayaman sila sa agrikultura. Paano nangyari ng isang anomalya na napakataba ng ating lupa dito sa Pilipinas? We are an agricultural country and yet ang ating agrikultura ay nasa krisis. Nasa krisis dahil hindi siya nakakapaglikha ng pagkain na ating pangangailangan. Nasa krisis dahil nag-i-import pa tayo ng pagkain. Most of our food ay imported kasama na yung bigas. So ito ay isang production side, production-induced inflation. Kaya ang solusyon dyan ay pataisin ang produksyon sa ating pagkain. At yan ay isang hindi simpleng problema. Kasi it will go into age-old questions na hindi natin naresolba. Age-old, matagal na ang usapin pagdating sa reforma sa lupa. Ang mga magsasaka natin na siyang nagpuproduce ng pagkain, hindi nila hawak ang lupain. So kailangan iresolbahin ang problemang yan, kailangan magkaroon ng totoong land reform. At hindi lang yan, dapat suportahan ng gobyerno ang ating magsasaka. I-subsidize sila, bilhin ang kanilang produce. Pag naging ganyan ang ating framework sa pulisiya natin, magkakaroon tayo ng food production at mababawasan ang presyo. Mr. Jerome. Yeah, una ang problema talaga natin, yung ng gobyerno, yung land conversion, no? Kaya lumiliit yung para taniman ng mga pagkain ng mga Pilipino. Napakatindi niyan yung conversion sa subdivision. So, tapos nandyan pa yung mga land grabber. Kilalang kilala yung mga bilyar. Kaya gusto namin makaharap yung bilyar dito kung paano sasagot sila, no? Sa bagay na yan. Yung land conversion, walang suporta sa gobyerno. Kaya kailangan kumain ng mga Pilipino eh. And therefore, mag-i-import tayo ng pagkain. Sa importation, kumikita dyan yung mga burokrata kapitalista, yung tinatawag natin mga traders, no? At involved dyan ng gobyerno dahil may corruption sa ilalim niyan. Pangalawa, yung malalaking yung mga malalaking hoarder, yung trader talaga ng mga pagkain mula sa bigas, etc., gulay, etc., and so on and so forth. Nababalita ang gobyerno, at maraming trader, no? Maraming hoarder, pero walang napaparusahan. Napaparusahan maliliit, mga small time. Hindi siniseryoso kasi talagang iminold talaga yung ating economy sa na lang tayo, kailangan nyo ng pagkain, mag-import na lang tayo. So paulit-ulit na cycle na yan. Pangalawa, hindi totoo na hindi kayang pababain ang presyo. Kanina sinabi ko na, ang barometro ng presyo ng mga pagkain at serbisyo natin, yung presyo ng produktong petrolyo. Kung gusto mong pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin, alisin mo yung excise tax at VAT sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi ko nga kanina, pag inalis yun pa lang 13 pesos na ang ibababa sa kada litro. At may translation yon sa presyo ng mga pagkain at serbisyo. Ayaw nilang gawin yan kasi nga, puro negosyante, puro landlord yung mga senador sa ngayon. Kaya ibig sabihin, may pwedeng gawin. Ayaw lang talaga nilang gawin. Sa kasalukuyan, tama si kasamang Willie na tumataas yung presyo pero yung sahod ng mga manggagawa ay stagnant o naiwan sa traffic sa EDSA. Kaya ang ating panawagan ay ipasa na sa Kongreso yung pambansang sahod, no? 200 pesos yung pending na proposal. Dapat ipasa na yan pagbalik nila sa third reading sa House of Representatives. Yung kagyat natin ng gawain, isang-ayon ako na dapat may price control yung ating mga presyo, lalong-lalo na ng bigas at yung mga basic na mga pagkain. At siyempre, may problema dito talaga sa policy making. Yung sa Senado natin at sa ating House of Representatives. Halimbawa, yung dapat maging produktibo yung ating mga sakahan. Sakahan, tinapyasan nila yung budget sa irrigation. Maliit na nga yung budget ng agrikultura natin, doon sa 6 trillion ata, 6% lamang. Yung budget ng agrikultura, itinapyasan pa. So, lalong hindi maging produktibo yung ating mga sakahan. Kaya po, kung mapili nyo si Attorney Luke Espiritu, si kasamang Jerome Adones, ay ang tutok namin na palakasin at bigyan ng tamang budget yung ating agrikultura
para maging productive ito. Dapat i-mechanize, dapat suportahan ang ating mga magsasaka. Halimbawa ay mayroong 24,000 na mga agriculture extension workers na dinibolve sa local government at ginawa ng mga local officials ng mga hardinero, mga driver, mga guard, mga security guard nila. So dapat ibalik yan sa national government para sila ang tututok para susuporta sa extension work ng Department of Agriculture natin para mabigyan ng teknolohiya, matulungan paano magpapataas ng produksyon sa darating na mga araw. Kaya yun po ang ating priority, ang agrikultura, bigyan ng dagdag na budget, suporta para sa magsasaka at sa mga mangingisda. Ito na lang po bilang pagtatapos. Gaano po kahalaga na may isang labor activist at isang miyembro o kinatawan ng mga unyon sa Senado ngayong tumatakbo po kayo bilang mga kinatawan ng lakas paggawa? Simulan po natin kay Attorney Luke. Napakahalaga kasi hindi gusto kong i-correct ang misconception na kaming mga labor leaders ay simply about labor as a sector. Lahat ng aming tinataguyod ay para sa kapakinabangan ng buong lipunan. Ang ibig sabihin namin sa aming slogan na manggagawa naman ay sinasagot natin ang lahat ng problema ng ating lipunan sa perspektibo ng manggagawa, hindi sa perspektibo ng bilyonaryo. Kapag sinasagot natin ang problema ng lipunan sa perspektibo ng bilyonaryo, walang magbabago. Pero kung sa perspektibo ng mga manggagawa, sa usapin ng ekonomiya halimbawa, na kailangan natin ng ekonomiya na nakatungtong sa produksyon, at hindi sa mga rentier na mga tipo ng negosyo, dyan magkakaroon ng mas magandang ekonomiya para sa kapakinabangan, hindi lang ng manggagawa, kahit mismo ng mga negosyante, kahit mismo ng mga MSME, at lahat ng mga sektor ng ating lipunan, kahit mismo sa ating mga estudyante. Kaya importante na kayo ay maghalal ng mula sa labor. Dahil ang labor ang siyang mag-aabante sa ating bansa at sa ating lipunan papuntang modernidad. Kung tayo ay pipili sa mga political dynasty, bubulusok ang ating bansa. Sumunod po, Mr. Jerome. Unang-una ay nasa isang bansa tayong may demokrasya. So, pag sinabing demokrasya, dapat makikita natin sa lahat ng larangan ng ahensya ng gobyerno. Particularly sa Senado, kung gustong sabihin ng Senado na may demokrasya sa Senado, dapat may senador na galing sa marginalized sector. And therefore, kailangan talaga na manggagawang senador na nandyan. Pangalawa, may senador ba dyan na nakakaranas mag-commute? Sa ngayon may senador ba dyan na tumatanggap ng sahod na 645 minimum wage? May senador ba dyan na every month nag-aalala na baka hindi siya makabayad ng upa sa bahay? May senador ba dyan na nag-aalala na baka maputulan siya ng kuryente, tubig, dahil napakababa ng sahod? May senador ba dyan sa ngayon na nag-aalala kung paano niya pag-aaralin yung anak niya? Wala, di ba? So, nasaan ang demokrasya dyan? So, kami na nakakaranas talaga, nakadanas ng hirap ng mga manggagawa, kami lang ang nasa pinakamahusay na katayuan, para sabihin at magtulak at mag-push ng batas para sa interes ng manggagawang Pilipino at para sa interes ng ordinaryong mamamayan. Dahil yun ang danas namin. Marami dyan magsasabi, gagawin ko yan, pero at the end of the day, makikita natin, hindi naman ginagawa dahil inuuna yung kanilang makitid na interes, kaya yung bansa natin, taon-taon nagkakaletse-letse. Palaki ng palaki ang utang, lumalaki ng employment, taas presyo ng mga bilihin, budget cut sa mga public services at iba pa. So kaya kailangan po piliin, maging matalino ang mga mamboboto natin. Nandito kami sa labor sector, nag-o-offer bilang alternatibo sa hanay ng kadiliman at kasamaan. So ang dalaho namin ay kaliwanagan para i-address ang interes ng mga manggagawa at ordinaryong taong bayan. Tama lang sa ating oras. Attorney Sonny. Kahapon ay 39th anniversary ng EDSA at ang 1986 ay sinisigaw ng bayan, tama na, sobra na, at dapat palitan na. Tayo po ay tumatakbo sa Senado para tanggapin yung hamon na tama na. Ilagay naman natin sa Senado ang mga manggagawa o representante ng mga
manggagawa. Sa aking tingin sa kasalukuyan ay dapat ihinto na ang pagtingin sa ating Senado na para bang pabrika ng pelikula. Kaya ang panawagan namin ay huwag naman puro artista o mga payaso. Tama na po yung mga representante ng mga pamilya, no? Yung gumagasto ng bilyon para maging member ng Board of Directors. Yung tawag ngayon ay Senado. No? Dapat huwag nating hayaan na gawing family corporation yung Senado sapagkat yan po ay ang paggawaan ng desisyon para sa pangkalahatang kapakanan. Kung walang boses ang manggagawa, walang boses ang mga magsasaka sa Senado, wala yung pangkalahatang kapakanan sapagkat naiiwan ang karamihan. So, ang panawagan natin, yung ating mga manggagawa, huwag sanang maniwala sa survey. Ano? Kasi ang survey hindi naman bumoboto. Ang ating mga kababayan ay nasa kanila ang kapangyarihan. Kaya sasabihin ko ulit, walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa, maliban sa mga manggagawa mismo, unang galing sa hanay ng mga manggagawa. Ang mga manggagawa ay huwag matakot sa kapangyarihan. Dapat panghawakan nila ang kapangyarihan sa pamamahala. At yan po ang mga kinatawan natin mula sa ating sektor ng lakas paggawa. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating programa. At muli, yan po sina Attorney Luke Espiritu, Mr. Jerome Adonis at Attorney Sonny Matula, tumatakbo pagkasenador para sa 2025 national and local elections. At yan ang kanilang advokasiyang isusulong sa ngalan ng karapatan ng mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi ngayong araw. Maraming salamat din sa mga kasama natin ngayon sa studio mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na nagbigay ng oras para mas mapalawak at ilapit sa publiko ang talakayang ito. Ako si Reyna Tolentino. Ako si Rose Babiera. Abangan sa susunod na linggo ang isa na namang issue na ating hihimayin kasama ang iba pang mga kandidato bilang mga susunod na lider ng bansa. Para sa mas pinalawak na mga diskusyon tungo sa maalam at responsableng pagboto. Ito ang Bakit Ikaw, DZRH and the Manila Times Town Hall Election Series. Thank you.